Let's proceed. Genesis 2, verse 20. Let's go. At pinanganlan ng lalaki ang lahat ng mga hayop, at ang mga ibon sa himpapawid, at ang bawat ganid sa parang. Datapwat sa lalaki ay walang nasumpungang maging katulong niya. There you go. So, si Adan pala ang kauna-unahang taxonomist na nagpangalan ng lahat ng mga hayop. Naku po, problema to ni Aristotle at Carolus Linnaeus. Kung iisipin, malamang nasa West Asia ang Garden of Eden base sa geographical location ng ilog Tigris at Euphrates. Paano nakapunta ang mga endemic species para mapangalanan niya? Ang endemic species ay mga hayop o organismo na matatagpuan lamang sa iisang partikular na geographical na lokasyon at wala saan man sa ibang panig ng mundo, tulad ng over 100 species of lemurs sa Madagascar, sa Africa, mga koala, kangaroo at mga platypus sa Australia. Sa Brazil naman, sa Amazon rainforest is home of numerous species like golden poison dart frog. Sa Pilipinas, yung mga tamaraw, Visayan spotted deer, Philippine warty pig, Philippine mouse deer, Philippine pangolin, at yung mga tarsier o mamag. Paano? So, lumangoy sila para mabigyan ng pangalan, tapos bumulik ulit kung saan mang geographical location kung saan man sila naninirahan ngayon. Heto pa, on average, nakakadiskubre ng 18,000 new species every year. Halos 50 new species kada araw. Paano naman yon? Napaka wildly unreasonable at illogical naman. Pero may malupit na excuse sa absurdity na yan. Magic. Ay nako. Anyhow, I would like to take this right set of circumstances to give more info about taxonomy o ang kauna-unahang trabaho sa buong mundo. Ang taxonomy ay isangay ng biology na tumatalakay sa pagbibigay ng pangalan at paglalarawan at pagklasipika ng mga organismo. Tinutulungan nito ang mga mananaliksik na maunawaan kung paano nauugnay ang iba't ibang mga organismo at nagbibigay sa bawat organismo ng isang natatanging pangalan. Ito rin ay mahalagang salik upang matukoy ang ebolusyon ng isang organismo at ang kanyang lahing pinagmulan. Like for example, tayo, mga Homo sapiens, tayo ay nasa domain ng Eukarya, Kingdom Animalia, Phylum Chordata, Class Mammalia, Order Primates, Family Hominidae, Genus Homo, and our species is Homo sapiens. Ganito rin ang lahat ng nabubuhay na organismo sa mundo. Ang taxonomy ay mahalaga para sa pag-uunawa sa ebolusyon ng lahat ng nabubuhay dahil nagbibigay ito ng isang structured na balangkas upang pag-uri-uriin at pangalanan ang mga organismo batay sa ibinabahaging katangian at kani-kanyang mga ninuno. Tandaan mo, hindi kailanman nangangailangan ng pananampalataya. Ang katotohanan ng pananampalataya ay ginagamit para sa mga kasinungalingan. Ang lahat ng pinaniniwalaan mo na walang basihan ay ang dahilan kaya nagkaganito ang Pilipinas. Ang mga bansang nagpapaniwala sa milagro ay tiyak na nagmimilagro rin ang kanilang gobyerno. Ang kamangmangan, ang puhunan ng korupsyon at bawat relihiyon sa mundo. Maawa ka sa bayan at sa mga susunod na henerasyon. Mag-isip ka naman please, paganahin mo ang bilyong-bilyong taong ginugol ng kalikasan mula sa isang single-celled organism hanggang maging Homo sapiens ka o knowledgeable human. Knowledgeable nga ba?
Maliban sa pinakamangmang ang mga Pilipino sa buong mundo, ayon sa PISA examination last 2018, lumabas sa PSA ang balitang a staggering 18 million high school graduates sa Pilipinas have been found functionally illiterate o kulang sa literacy na kailangan para makayanan ang karamihan sa mga trabaho at pag-analisa sa mga impormasyon. Ito ay isang revelasyon na nakakalungkot, and our lawmakers and education experts say exposes this systematic failing in our country's school system that must be urgently addressed. Mga kabataan pa lang yan. Siyempre, mas malala ang mga matatanda. Clap, clap, clap. DepEd. Oh my goodness.